Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na siyang pangungunahan ni Binibining Norica. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat, Section Avogadro. Ako si Ginoong Brix, ang inyong magiging guro sa hapon na ito. At bago magsiupong lahat, ay nais kong pulutin ninyo ang inyong mga basurang nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan at sa ayos ang inyong mga upuan. Ayusin ninyong mga damit, ang inyong mga buhok at gamit nang maayos at naging matiwasay ang inyong pagkatuto. Ayan, maaari na kayong magsiupo. Maaari ko bang malaman sa ating kalihim kung meron bang lumiban sa talakayan ngayong araw na ito? Maraming salamat. Mainam naman kung gayon. Bago tayo magsimula, mayroon ako mga aling tuntunin nang sa gayon maging maayos at matiwasay ang daloy ng ating klase. Maaari niyo bang basahin ang ating aling tuntunin na amat? Aktibo sa klase. S. Sumagot at magtanong ng maayos. Maraming salamat. At sa pagkakataon ito, upang maging handa at kawili-wili ang simula ng ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng paunang gawain na pinanggatang kilalanin mo. Ngunit bago ang lahat, ay papangkatin ko ang ating klase sa 5 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-apat na pangkat, at pang-5 pangkat. Ang gawain nito ay napakasimple na. Ito ay mga halimbawa ng mga linya ng isang tula. Basahin niyo ito ng maigi. Pagkatapos ay tukuyin ninyo kung ang linya bang ito ng tula ay patigan, pantanghalan, pasalaysay, liriko. Pasalaysay o liriko. Naiintindihan ba ng lahat? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto at isulat ito sa isang malinis na papel. Ay, naiintindihan ba? Magsisimula na ang ating 2 minuto. At natapos na ang 2 minuto, ngayon ating tingnan kung tama ba yung mga naging kasagutan. Sa unang bilang, tama. Pangalawa, tama. At pang-5, tama. Magaling. Dahil tama ang mga kasagutan. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawa? Ngayon, ano yung mga nakikita o yung mga nahihinuha sa mga linyang inyong nabasa? Tama! Ano-ano nga ang mga uri ng tula? Tama! Napakahusay! Tunay ngang nakinig kayo sa ating talakayan kahapon. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang gawain. Ngunit bago yan, sa 5 pangkat, kayo dapat napapabilan yung unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-4 na pangkat, at pang-5 pangkat. Ang ating gawain ay pinamagatang buuin mo ako. Maaari bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat. Ang gagawin ninyo sa gawain na ito ay bubuin ninyo ang mga jumbled words. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo bawat item upang sagutan ang mga jumbled words. Kapag tama na o natapos na ang bawat salita, ay isusulat ito ng bawat grupo sa isang kapat na papel. Naintindihan ba ang panuto? Ay, maraming salamat. Magsisimula ng 5 segundo sa unang item. Tapos na, pangalawa. Tapos na at pang-8. Tapos na ang 5 segundo ng pang-8 item. Ngayon ay ating tingnan kung tama ba ang mga naging kasagutan sa ating gawain. Magsisimula tayo sa unang item. Ano nga ang kasagutan sa unang item? Tama ang pangalawa. Tama ang pang-8. Tama, magaling talaga kayo, class. At bigyan ng isang mahusay clap. Ganito gawin ang isang mahusay clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay, mahusay. Ngayon, may napapansin ba kayo sa mga salitang inyong nabuo? Sa mga salitang inyong nabuo, masasabi niyo bang parte pa rin ito ng isang tula? Sa inyong palagay, mahalaga ba at dapat bang isaalang-alang ang mga ito kung tayo ay magsusulat ng isang tula? Tama! Dahil ang mga salitang ito ay ang mga elemento ng tula na siyang magiging paksa natin ngayong hapon na ito. Pag sinabi natin elemento ng tula, ano kaya ito? Yan. Ang elemento ng tula, ito ay may 8 elemento.
Una ang sukat. Pag sinabi natin sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, sa salitang isda, isda. Ito ay may dalawang pantig. Pangalawa, sakno. Pag sinabi natin sakno, ito ay grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. May dalawang linya, may tatlong linya, may apat na linya, may 5 linya, 6 na linya, 7 linya at 8 linya. Pag sinabi na natin tugma, ang tugmaan, isa itong katangian ng tula na hindi angking ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing tunog. Lubha itong napakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o dayo. Meron tayong mga uri ng tugma naman. Ang una ay ang tugmang ganap o patinig. Ang pangalawa naman ay tugmang di ganap o ang katinig. Halimbawa, mahirap sumulat. Ang taong may sala. Yan. Pang-apat naman ay ang salita. Ito ay ang mga marikot na salita para magpasaya ang mambabasa at mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa, ang maganda, ibig sabihin ay marikit. At meron din mga uri ng sukat. Una ay ang wawaluki. Halimbawa, isda ko sa Maribeles. Isda ko sa Maribeles. May 8 pantig. Lalabing-dalawa ay halimbawa, ang laki sa layaw, karamihan hubad sa bait at muni. Sa haton ay salat. Kung ating bibilangin ang mga pantig ay may 12 itong pantig. Kaya ito ay may 12 sukat. Pangatlo, lalabing-anim. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Kung ating bibilangin ang bawat pantig ay meron itong 16 na mga pantig. Kaya ito ay mas sukat na may lalabing-dalawahin. Pangapat naman ay lalabing-waluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay. Kung ating bibilangin ang bawat pantig sa mga salita o pangungusap nito, ay may 18 pantig. Kaya nagiging lalabing-waluhin. At panglima naman ay ang talinghaga. Ano kaya ang talinghaga? Ang talinghaga naman ay tumutukoy sa mga di tiyak na pagtukoy ng mga bagay na pinanggit. Yan. At ang pang-anim ay ang anyo o ang forma ng tula. At ang 7 ay ang tono. Ito ay tumutukoy sa damdamin na mamanlang sa tula. Halimbawa na lamang po ito may pagmamahal, ito ba ay pagmamahal sa pagbibiganti, ganyan ang tono. Pangwalo ay ang persona o ito ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula. Ikalawa o ikatlong mga pananahan. Ayan, naintindihan ba ang ating talakayan patungkol sa elemento ng tula? Sigurado ba kayo? Kung sigurado kayo, ay mayroon ako mga katanungan. Pag sinabi natin, ano nga yung mga 8 elemento ng tula? Ayan, ano kaya ang sukat? Ano naman ang saknong at tugma? Ano naman ang karektan at talinghaga? Paano naman ang tono, anyo at persona? Maraming salamat sa iyong mga kasagutan. Talagang kayo ay nakinig at may natutuhan sa ating talakayan ngayong hapon na ito na patungkol sa elemento ng tula. At dahil dyan, bigyan na yung sarili ng isang maghusay clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maghusay, maghusay, maghusay. Ayan. At upang masiguro na inyong kaalaman ay mas mapalawig pa, ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain na pinanggatan natin Punan Mo Ako. Sa gawain na ito ay napakasimple lang. Sa aking ibinigay na halimbawa ng tula,
ay inyo itong susuriin batay sa mga elemento ng tula sa pamamagitan ng isang talahalayan. At sa panihong grupo ay sasagutan ninyo ito, ang talakayan na ito, upang inyong masuri talaga ang aking binigay na tula. Bibigyan ko lamang ang bawat grupo ng 5 minuto upang sagutin at tapusin ang gawain na ito. Naintindihan ba ang ating panuto? Ayan. Bago yan ay bibigyan ko kayo ng manila paper upang dito nyo isulat ang gawain na ito. Ay, maraming salamat. At ang 5 minuto ay magsisimula. Ayan, natapos na ang 5 minuto. Maaari nyo bang ipasa na yung mga gawain upang idikit dito sa ating harapan at ating iwasto? Maraming salamat. Tingnan natin kung tama ba ang yung mga naging kasagutan. Pag sinabi natin sukat sa tula, tama ang sakno. Tama at ang persona naman, tama. Napakagaling ninyo, class. Talagang natutuhan kayo sa ating talakayan. At nasisiya akong makita kayo na naintindihan nyo ng lubusan ng ating talakayan ngayong araw. At upang malaman natin ang inyong mga kaalaman, atin itong susukatin sa pamamagitan ng isang pagtataya. Ngayon, ayusin ninyo yung mga upuan at bigyan ng espasyo upang maiwasan ang anumang uri ng pamutya. Kumuha ng kalahating papel upang doon nyo isulat ang iyong kasagutan sa ating pagtataya. Narito ang ating pagtataya. Sa ating pagtataya ay sumulat ng tula ng 4 na taludtod at 3 saknong sa patungkol sa pagmamahal sa bayan. Isulat ang sagot sa isang buong papel at bibigyan lamang ng 10 minuto ang bawat mag-aral. At naintindihan ba ang ating panuto? At upang magabayan kayo sa kung ano ay yung susuriin, kung ano ay yung susulat, ay narito ang ating pamantayan. Narito ang ating pamantayan. Ang nilalaman, kaangkupan sa anyo, sukat at katuparan sa takdang oras. Class, meron ba kayong nais baguhin sa ating mga pamantayan? Wala na, mainam naman. At handa na ba talaga kayo sa ating pagtataya? Maraming salamat. At ang 10 minuto ay magsisimula na. Ayan, natapos na ang 10 minuto sa ating pagtataya. Maaari bang itaas ang inyong papel at ipasa ito sa harapan ng tahimik lamang. Maraming salamat, class. Ngayon ay upang hindi ninyo makalimutan ang ating talakayan, ay padadalhan ko kayo ng isang takdang aralin na inyong namang ipapasa mamayang gabi o hindi natatapos sa isang araw. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang ating takdang aralin. Maaari itong kunan ng litrato o hindi kaya huwag kayong mag-alala sapagkat akin ito ay papadala naman sa ating GC. Naintindihan ba ang ating takdang aralin? Ayan, mamaya, bago matapos ang araw na ito, ay ipapasa nyo ito sa Google Classroom. Naintindihan ba, class? At maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway, hindi ninyo makalimutan ang ating natalakay ngayon. Naintindihan ba ang ating talakayan? Maraming salamat. So ngayon, paalam na sa inyong lahat, Section Avogadro. Paalam! Cut! Pero baka ngayon